Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Ihi ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Muli tayo natitipon sa pagdiriwang na banal na misa upang nating panabikan na dakilang pagmamahal ng Diyos sa aral ng mabuting balitang pinanununtunan upang maalis ano pa mang kadustaan dala ng maraming pagkakasala. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid,
na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, gawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukhal na kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumayinyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo, ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab ng adikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panuyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aping mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. At sinabi niyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak na nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang bigat ng mga salita ng ating Panginoon Jesucristo, ito ba'y panunuligsa o merong pinapahayag si Kristo para may maging pagbabago na kanilang pag-uugali, ang pagbabago ng kanilang puso't kalooban, kanilang mga isipan, upang sabihin ito ang kalooban ng Diyos at hindi na natiling nasa yurak ng kapigatian sapagkat nasa kadiliman ng iyong buhay. Tinutuwid ng ating Panginoon Kristo ang mga kalakaran ng araw sa kanyang kapanahunan at ang mensahe nito, ang kahulugan nitong ipagtutuwid ni Kristo, ito rin ang ginagawa niyang pagtutuwid sa ating mga kamalian o kung ano yung ating right choices in life na talagang hindi naaayon sa pagsunod natin sa kalooban ng Ama, sapagkat ito ang pahayag ng kadiliman o pahayag ng makasalanang sanglibutan. Kaya itong pahayag ng ating Panginoon Jesucristo, ika-23 ng kabanata ni San Mateo, ay punong-puno ng kayong mga aba. Yung mga salitang aba ay maano pa yan at mababaw pa yan. Kayong mga sawing palad, kayong wala sa lugar ng kabutihan, kabanalan, o kayong mga nabubuhay sa kasamaan ng inyong mga pinaggagawa, upang sabihin kayong mga aba na pinapahayag sa mabuting balita. Kaya sa kalipunan na may pahayag ni San Mateo ay 7 ang mga aba na pinapahayag ni Kristo. Sa bandang huli na tayo sa karugtong ng ating pagtalakay sa pagdilinilay natin kahapon. Ang mga aba sa paningin ng ating Panginoon Kristo, sa pagtuligsa niyan ng tuwiran, pinpointing the scribes and the Pharisees. Sila ang dapat na maging huwaran na tagapagtupad ng batas ni Moises, na hindi lamang sa salita, pero ginagawa nila ito sa salita, pero hindi nila ito ginaganap. Upang sabihin kung ano yung nasa puso't kalooban, may paghamak sa kapwa at walang pananagutang ginagawa para sa kabutihan ng buhay, ang mga panglabas na kanyuan ang kanilang ginaganap, ang kanilang patuloy na inilalantad kung yung panglabas na kanyuan, pero bulok naman ang kanilang puso't kalooban. Kaya ito'y tuwirang pagtuligsa sa mga eskriba at mga pariseyo at hanggang sa kasalukuyan na tinagurian nating Pharisaic attitude. Ang ating pag-uugali ay mapagbalat kayo, mapagpaimbabaw, mapagpahamak na ating kapwa.
Parang yung huling bahagi na ating mabuting balita, sabi ng Panginoon sa Kristo, sige, tapusin na ninyo ang pinagsimulan na inyong mga ninuno. May kinalaman dito sa pagbubuhis ng buhay ng ating Kristo Kristo, sapagkat ang mga Skriba at mga Pariseyo pa rin ang may kinalaman, at sila din ang gustong si Kristo ay mawala sa kanilang piling, mawala sa mundong ibabaw, ipapatay. Kaya sila din ang nagpasimula ng mga sigawan ng mga tao, ipako sa krus, ipako sa krus. Tatapusin na nga nila ang sinimula ng kanilang mga ninuno na pinapatay ang mga propeta na dapat sana'y kanilang pakinggan, pero nanaig ang kadiliman sa buhay. Pinapatay ang mga propeta, kaya sabihin, tapusin na ninyo. Talagang medyo nagalit ang ating Panginoon sa bagay na ito at naghihinagpi siya sa larawan ng Jerusalem na kulang sa ganitong pahayag ng mabuting balitang ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Para sa atin, upang sabihin, ang buhay nating matuwid sa ngalan ng aral ng mabuting balita ay nakasalalay, una, fear of the Lord. Mahalaga ito sa buhay natin. Tayo ba'y may pagkatakot sa Diyos o kaya binabalandra na lang natin anong uri ng pag-ugali meron tayo? Nakadalasan ay labag ito sa kalooban ng Diyos. Nabubuhay tayo sa kadiliman, nabubuhay tayo sa mga alingas-ngas ng buhay, kadiliman at pagkakasala sa buhay na ito. Yan ba ang ating ipapahayag sa harapan ng tao? Kung sino tayo upang sabihin, malayo ko sa kabutihan, kabanalan, ako ang maghahari sa lugar na ito. Ang mga bagay na ang mga tao na bubuhay sa kadiliman ay walang pagpapahalaga sa piling ng Diyos, upang sabihin, wala silang pagkatakot sa Diyos. Kaya, upang sabihin natin, oo, ang mga Pharisaistic attitude o kaya pag-uugali ng mga Pariseyo at mga Skriba, mapagpaimbabaw, mapagbalat kayo, mapanghusga sa kanilang kapwa, very judgmental para sa kanilang kapwa, may hindi nakakakita ng matuwid na buhay. Hindi nakakakita ng pagpapala ng Diyos, kundi ang kanilang sarili na lamang at kanilang kabuktutan at kawalan ng pagtatangi para sa kapwa ang kanilang mga ginagawa. Kaya sasabihin na ating Panginoon, kayong mga mapagpaimbabaw, katulad kayo ng mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob naman ay punong-puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ito'y nasa larangan ng buhay noong araw. Ang mga puntod ay may ibaga parang pintura na rin, madilim. Kaya sabi, paputiin ninyo ang mga puntod na iyan. Lagyan ninyo ng puting lime iyan, at nang sa ganun makita ng mga tao, at upang kapag nakapulot ka ng buto o nakayapa ka sa mga nicho nila, ikaw ay tuturing na marumi. Yan ang kanilang pahayag noong araw. Marumi ka at hindi ka dapat mapabilang sa sinagoga, hindi ka pwedeng sumamba na maraming linggo, na maraming Sabado, upang sabihin ikaw ay marumi sapagkat yumapa ka sa mga puntod. Kaya sabihin para maiwasan ang pagyapak nila sa mga buto, mga puntod, paputiin para maging senyales na sila'y umiwas at upang hindi itaguri silang marumi. Kaya iyon ang nasa likod, ang background sa ating mabuting balita. Kaya ginamit ng ating Panginoon Kristo sa isang bahagi ng buhay ng mga Skriba at mga Pariseyo na sila'y mapagpaimbabaw, mapagbalat kayo, sapagkat maputi ang panglabas, pero bulok naman ang kalooban. Tulad ng mga libingan, bulok ang sa looban, puro buto ng mga patay, upang iwasan ng mga tao ang mga bagay na ito at ipahayag itong puting ito ay dapat na iwasan upang kami hindi taguri ang marumi. Pero sasabihin natin, kayo'y marumi sapagkat mapagpaimbabaw kayo, mapagbalat kayo para kayong mga nicho na maputi ang labas pero bulok naman ang kaloob-looban. Yan at tinangi. Kaya sabihin natin, kayong mga aba,
kayong mga wala sa huwisyo ng inyong buhay, wala sa pagkatakot sa Diyos, kayo'y parang mga nicho na maputi at maganda panglabas, pero bulok naman ang inyong puso't kalooban. Ika-6 na woe ng ating Kristo ito. Ika-6 na ito na pinapahayag ni San Mateo sa ating mabuting balita sa Kabanata 23. Tuloy-tuloy ang ating pong Kristo. Kaya isabihin, heto at ang pang-6 o pang-7 pagtutuligsa na ating Kristo ay may kinalaman sa kanilang mga ninuno na pinapatay ang mga propeta. Totoo ito mga nangyari. Ito nasa saad sa Lumang Tipan na kung paano paghintay nila kay Kristo at dumating ang mga propeta nagpapahayag, nagpapaliwanag tungkol kay Kristo, sila'y walang galang at sila'y pinagpapapatay. At ang huling pinatay nga ay si Juan Bautista, ang pinugutan ng ulo ni Haring Herodes. Kaya sabihin, kayo nagpapatay. Pero sa kapanahunan ng ating Kristo na wala na ang mga propetang iyon, sila pa ang nag-aayos ng mga puntod ng mga propetang pinapatay na kanilang mga ninuno. Sila pa rin na nag-aalay ng bulaklak, sila pa rin ang naglilinis sa mga puntod ng mga propeta. Ito isang pagtuligsa ng ating Kristo na parang sinasabi ni Kristo, kayo din ang sumasang-ayon sa ginawa na inyong mga ninuno na patayin ang mga propeta. Kaya tapusin na ninyo. Tinapos na nga nila sa pagkamatay ni Kristo. Kaya ibig sabihin lamang, kailan matatauhan ang tao, mabubuksan ang kanyang puso't isipan sa mga mapagbalat kayo, mapagpaimbabaw upang tanggapin ang kanilang mga ginawa. Alam natin at sa panahon ni Kristo hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang pananaw ng simbahan. Magbagong buhay ka at sa aral ng mabuting balita, sumampalataya. Magbagong buhay ka at sa mabuting balita, isalang-alang mo ang iyong pang-araw-araw na buhay. Ito ang tinatangi ng ating Panginoong Kristo upang mamutawi sa bibig ng mga tao ang kagandahan ng kanyang kalooban, upang maipahayag ng tao sa salita at sa gawa kung ano ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Papahayag ng mga tao sa pamagitan ng malinis na pamumuhay kung paano siya may fear of the Lord at meron siyang pagpipitagan sa kanyang sarili upang sabihin, ako'y maka-Diyos, ako'y makasambayanan, makakalikasan, at ako'y nasa panig ng Diyos magpakailanman. Naway hubugin tayo ng mabuting balita sa ganitong panukala ng ating Kristo at hindi yung talagang kailangan tuligsain natin anumang balakid sa matuwid na buhay sapagkat nakabakabulok ang ating puso't kalooban. Tayo naway makaganap ng ating mga kabutihan, kabanalan sa buhay na tunay na tayo'y magkakamit ng pagpapala ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kabanali, kadudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga kahilingan, naway patuloy niyang baguhin ating puso't kalooban na minsan daladala natin ang kabulukan, ang maraming pagkakasala. Ngayon tutunghay tayo sa Diyos na may dalisay na puso at upang mabigyang katangi-tangi ang pusong tumitibok na dakilang pagmamahal ng Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagdanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga nawala ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga diraranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao sa buhay na ito naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya Ama, tulungan mo kami sa maraming pagpapanibago na aming puso't kalooban tungo sa matuwid na pamumuhay. Bigyan mo po kami ng lakas sa larangan ng pananampalataya na may pagkatakot sa iyo na pawang kabutihan ang gaganapin namin sa tanang aming buhay. Pakatulungan mo kami ngayong dumiling kami ni iyong mahal na grasya, mapanuntunan kami ng aral mabuting balita ng iyong bugtong na anak. Kaya itong aming pinapahayag, ibig namin makamit sa buhay na ito, sa iyo kami nagsusumamo sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa ng kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang guritain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya'y sa aming kaloob, pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritong gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, naming Santo Papa si Elias, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa umagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa umagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Pusong busilak sa kalinisan ng pinapahayag ng Diyos upang lalo nating maipahayag ang buhay, kabutihan, kabanalan sa tanang ating buhay. Hatilin na at awitin natin ang Ama naming turo ni Kristong panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
Iligtas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga pahalad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalangan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumay rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang may malinis na puso't kalooban. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa pagsamba natin sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod at kalakip ang ating panalangin. Sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain. O salutaris hostia, eceli pandis hostium, elabremur hostilia, darabur per auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic eterno, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilisang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, lalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ng may matitinding suliraning taglay at pinagdara ng hirap sa buhay at ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides sub
Panem de cielo, preste disti ei. Omne declamentum inseabente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iudicer sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento Purihin sa ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-ninisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang muwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-ninisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba